Hindi man nakumpleto ng alyansa sa Bagong Pilipinas ang 12 senador na dinala nila ngayong halalan, nagpasalamat pa rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga botanteng sumuporta sa alyansa. Narito si Criza Lopez para sa detalye ng report. Isang araw matapos ang National and Local Election 2025 at habang patuloy ang pagbibilang sa boto, nauna na ang pasasalamat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa suportang ibinigay ng mga Pilipino sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sa kanyang statement, lubos ang kanyang pasasalamat sa bawat Pilipinong nagtiwala sa kanyang inendorsong alyansa. Anya, hindi man naipanalo ng kanyang partido ang bawat posisyon sa pagkasenador ngunit mananatili ang kanilang pagtatrabaho at misyon. Nagbigay rin siya ng mensahe para sa kanyang mga inendorsong kandidato na hindi pinalad makapasok sa Magic 12. Ayon kay Pangulong Marcos, ang kanilang pagtindig para makapagserbisyo sa publiko ay lubos na nirespeto. Dagdag niya na ang pagbuo sa isang nasyon ay nangangailangan ng mga tao na handang maglingkod. Mula man sa magkakaibang partido, binati pa rin ni Pangulong Marcos ang bawat isang nanalo sa posisyon. Hangad niya na sama-sama ang kanilang pagkilos para sa iisang layunin. Hindi rin nalalayo ang sikat na kataga ng kanyang katunggali sa pagkapangulo noong 2022. Sinabi ni Marcos sa kanyang pahayag na sa gobyerno tapat kasama ang lahat. Batay sa resulta ng COMELEC sa naganap na botohan kahapon, 6 na pwesto sa Magic 12 ang nakuha ng alyansa para sa Bagong Pilipinas mula sa partial and non-official results. Pang-4 sa listahan si Erwin Tulfo. Pang-7 at pang-8 sina Ping Lacson at Tito Soto, nasa pang-9 na posisyon si Pia Cayetano, nasa ika-10 naman si Camille Villar na parehong nakatanggap ng endorso mula kay Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Nasa ika-11 posisyon si Lito Lapid habang ang kapatid ng Pangulo na si Amy Marcos na naunang inendorso sa alyansa ay nakaabot pa sa ika-12 posisyon. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.